Subukan nila mga Marcos na gawan masama si PRRD at mag-aalab tao, bayan, talsik sa pwesto yan si Marcos. Mahirap pong mag-imbento naman. Mas madali pong mag-react sa balita kaysa mag-imbento ng balita. Di po ba? yung balita na, yung iba kasi, sabagay, iba-iba kasi kami, no? Ako kasi kaya kong himayin yun siguro yung advantage ko eh. Kaya kong himayin yung balita. Kaya hindi ko kinakailangan mag-create ng mga, hindi ko kinakailangan na meron akong bubuit o mga perlas na bilog. Nakakadismaya ng gobyerno ngayon. Nakakadismaya talaga, no? Kung seseryosohin mo, kung hindi natin tatawanan minsan, sasabog tayo. Grabe yung Sir Buds. Kumbawa Kuya, Celeste Salto, Rosaline Campana, Jocelyn Perea, grabe yung Sir Buds. Marawi at COVID, wawa Tatay Digong. Uy, bukod pa dyan, putok ng bulkan, sangkatutak na bagyo. Yung Odette kasi lakas ng ano yun eh, ng Yolanda yun. Mas malawak pa nga si Odette eh. Boss Buds, nasaan kaya ang human rights? Bakit? Meron na bang mga hinuling rebelde? Pag may hinuli na rebelde yan, mag-human rights. May mga napatay na bang mga drug lords? Tsaka papasok yung mga yan. Okay lang ba sa'yo itong ginagawa ng gobyernong walang kwenta? Okay lang sa akin? Di dapat hindi na ako nagba-vlogs laban dito. Kung okay lang sa akin. Siyempre hindi po okay sa atin yan. Yan. Gandang gabi, Boss Buds. Bakit ginigipit nila yung Davao ngayon? SMNI, dami naman SWAT. Nag-cause of traffic, wala namang kriminal sa city. Bakit kaya? Para namang hindi nyo alam. Siyempre gusto nila hulihin si Kibuloy. Kayo no? Ulihin po nila si Pastor Kibuloy. Alam nyo na yung purpose ng mga yan. Natatimingan yan maya-maya. Baka nga meron diversion lang nila yan, di ba? Baka nga may diversion lang. Para po martial law na sa Davao. Kita nyo, binabalita ba ng media yan? Hindi yan binabalita ng media. Grabe na ang admin ngayon. Gusto talaga nila ng gulo. Ito po, ang dami pong, di ba? Ang gulo-gulo. Survivor 2024, hello beautiful, morning sa'yo MLSO. Sa bagong Pilipinas, subok ang kasinungalingan. Bakit insecure si Risa sa mga Duterte? Hindi po siya insecure. Duterte ang hadlang sa kanyang ambisyon. No, hindi siya insecure. Hadlang yung Duterte. Gusto nila gurgurin ng mga Duterte. Si BBM mismo walang tiwala sa mga vloggers niya kaya binibida ng mga mainstream media. Kahit ako kahit ako maging vlogger ko yung mga eto na lang Kita nyo anong uri ng mga vlogger ako kung sininyo yung pinagkukunan namin ng impormasyon, di ba? Maniniwala kay Ninyo? Si Ninyo nagdadala ng chiching sa Malacanang? Siya mismo? Ng tinapay naman, no? Di ba? Dahil sa video ni Maharlika, mas pinahamak ang mga Duterte, di ba, Sir Buds? Alam nyo po, kung ayaw nyo po sa ginawa ni Maharlika, di move on na kayo. Ganun talaga buhay. Ang kalaban po natin, nariyan, no? Yan po yung gumagawa talaga. Bakit nyo po ba gusto mag-away-away yung si Maharlika, alimbawa, dineclare niya na kalaban niya mga Duterte. Di ba banatan natin? Lahat po, hindi natin palalagpasin. Ngayon po, hindi po natin po pwede, hindi po tayo pwede na yung mga kapwa natin Duterte supporter, kung totoo kayong supporter ng Duterte, maging wais po tayo. Ang lakas ng kalaban natin. Sama-sama
Alam niyo yung mga Dilawan tsaka BBM, 'di naman magkakabati yan, eh. Pero dahil kalaban nila mga Duterte magsasama-sama sila. Tayo hindi natin kayang pakisamahan yung mga Duterte supporter para isa lang yung kalaban natin. Alam niyo, wag niyo pong ano, kasi konti lang po yung power natin. Marami pong naniniwala kay Tatay Digong, pero yung power po ng mga pera, oligarko kakampi nila. Lahat ng politiko halos kakampi nila. Vlogger na lang nga tsaka mga tao, eh, ang kakampi ng mga Duterte. Majority ng Pilipino naniniwala ko kakampi pa ng mga Duterte. Pero mahirap pong lumaban kung pati po yung mga dapat kakampi natin, aawayin pa rin natin muna. Hindi po yan ang priority natin. Kumbaga, siguro naman nanonood kayo ng mga gera-gera, di ba? Nag-a-alliance kahit po hindi kayo magkakasundo. Eto kalaban natin, sama-sama muna tayo. Pag nanalo na tayo, tsaka tayo, ganun lang po yun. Eh, ano po yung purpose nung patamaan? Yung sino mas tamang Duterte, sino yung mas tamang supporter? Wala pong ganun. Ang politika po ay numbers game. Paulit-ulit po ako. Ewan ko kung sumama loob nyo, hindi, wala po akong pakialam. Pero wala po akong balak manira ng mga Duterte supporter ngayon. Kailangan po natin ngayon ng maraming kakampi. Dahil vloggers na lang at saka taong bayan. Eh. Awayin pa natin yung mga kakampi natin. Totoo naman yun eh. Magkausap kayo ng pangkaraniwang Pilipino. Sasabihin sa inyo mas Duterte sila. May time po dyan. Kung gusto nyo magpagalingan, may time po dyan. Kasi pag lagi natin sinisiraan yung bawat isa, grupo-grupo, tapos na po yung panahon na isang grupo lang yung sumusuporta sa Duterte. Dahil sa ginawa po ng mga Duterte, ang daming sumusuporta sa kanila. Hindi po tayo yung mamimili, ay ikaw, hindi ka naman totoong ano dahil may amoy ka eh. Hindi kayo pwede. Pwede ba yun? Hindi naman mga vlogger ang sinusuportahan, mga Duterte naman. Kaya sana lang, kasi sinabi ba ni Maharlika na hindi niya sinusuportahan ng mga Duterte? Kasi kung sinasabi niya na hindi siya sumusuporta, banatan natin. Basta nanonood kay Banat Bay, doon sila naniniwala kasi magkaawayan sila. Wala. Masarap po yan panoorin. Ako, ito pakiusap ko sa mga viewers. Masarap pong panoorin yung mga nagtatalo-talo mga vlogger. Pero bakit po kayo makikisama pa rin sa pakikipagtalo? Duterte lang po tayo ngayon. Ang dami pong laban ng Duterte. Meron na po bang tinablay yung mga Duterte? Sinabi ba nila, eto, lahat lamang ng mga kakampi ng mga vlogger na to, eto lang ang, wala naman eh. Kasi politiko sila. Alam po nila yan, no? Alam po nila pag ganito po hindi na po natin kayang solohin yung mga Duterte. Marami nagmamahal. Marami po naniniwala sa mga Duterte. Kasi hodang ano pa yung original na paniniwala ng mga yan. Basang usapin, naniniwala ba sila kay Duterte ngayon? Yun lang yun eh. Pag may sinabi na silang masama sa Duterte, di banata natin. Lalo na kung nag-Duterte-Dutertehan sila ngayon. May time po dyan. Huwag kayong mag-alala. Pero ngayon, concentrate tayo sa mga kalaban. Boss Bats, nabalitaan mo na ba yung expose ni Marcoleta? Na-confirm kay Garcia nga yung offshore accounts. Nakakuha siya. Okay, napapanood ko na po si Marcoleta. Pero hindi ko lang po matapi kasi nihintay ko na
iano nila sa Congress. Mas maganda doon, mas maganda makasagot kasi maganda yan eh, di ba? Maganda yung issue na yan. Yung anong tawag doon? Yung offshore na yan. Pwedeng manood at makinig sa mga vloggers na nag-aaway-away para kayo malibang. Di ba? Pero dapat itanong natin sa ating sarili, ano ba ang makakatulong sa bayan natin? Big kaibigan, if we can only just fast track the 2028 election, now let us close in rank DDS. Kasi ganito po yan eh. Pag nasanay po tayo ng hiwa-hiwalay, pagdating sa 2025, meron ding mananawagan niya. Bakit natin isosolid yan? Eh nasanay na kayo na merong hindi sinusuportahan eh. Di ba? Madali na kayong masusway dun eh. Ngayon, eto lang po pakiusap ko. Wala pong ano to, wala po kung sabihin nyo na nagpepeke ko, wala akong pakialam. Hindi ako peking tao. Hindi ko sila iniintindi. Nakakalibang yan. Panoorin natin, maglibang tayo. Bakit ano yung binabanata nila sa bawat isa? Take natin yun. Ay, ganun pala yan. Nanghihingi pala yan. Di tanim lang natin sa utak natin. Huwag kayong magbigay kung ayaw ninyo. Di ba? Ganun lang yun. Tapos na. Kung sa tingin nyo tama yung grupo na to, o di wag lang kayo manood sa grupong kinainisan nyo rin. Daming DDS vlogger eh. Pero hindi yun para yun doon na mapunta yung energy natin. May kalaban tayo eh, di ba? Ni-unite natin yung mga tao sa kasi 2025 na. 2024 isang taon. Dapat ang pag inaalaw kasi natin yung hiwa-hiwalay ng ideya. Hindi tayo magsusolid kasi meron ng meron ng ganong grupo na hindi naman dapat tayo sumulig diyan. 'Di ba? O kami dito sa kulto ni Digong, kulto nga eh. Kung ano na yan, yun na yun. Sir Coop, nariyan ba si Coop? Nakatulong nga yung video ni Maharlika para magising maraming tulog pa. Totoo kasi ang mga pasabog niya. Alam nyo, kung papatali naman kayo na totoo ba yan o hindi, yan nga gusto nila eh, di ba? O, totoo ba yan o hindi? Move on na tayo. Banat na agad. Banat ng banat. Pag kayo nagdududa, pahinga muna kayo sa sa pagbablog. Hindi na ako nanonood doon hoping SME na yung binabayaran nila. Wag po tayong ganun. Hayaan nyo lang po sila. Duterte rin naman pinaglalaban nila, di ba? Duterte rin ba si Maharlika? Si JM ba Duterte rin? Hanggang Duterte lang. Yun lang. Para hindi kayo nasasaktan. Wag po yung buong pagkatao. Di ba? Yung pagiging Duterte lang nila. Ganun po talaga yung alliance, no? Ito lang ang pag-uusapan natin ha. Pagiging Duterte lang. Yung mga iba pa, yung mga pananaw sa buhay, kanya-kanya na yung mga pananaw sa buhay. No? Pwede nyo silang sang-ayunan, pwedeng hindi kayo Ganon din ako, di ba? Pwedeng hindi nyo sinasang-ayunan yung sinasabi ko. Pero yung pagiging Duterte ko, doon tayo magkakasama. Yung mga banat natin sa kabilang parlor, yun ang makukuha nyo sa akin. O di, kunwari si JM, sinasabi nyo hindi maka-Duterte, pero bumabanat ba siya sa Marcos? O yun ang ganun po ang alliance, ganun po talaga sa politika. O sige, magkasundo tayo na anti-Marcos lang tayo. Pero dahil Duterte kami, hindi ka namin susundin pag meron kang pre-nomote na iba na hindi Duterte. Ganun po yun eh. Yan po yung ibig sabihin ng politics is addition. Para po malinaw sa inyo, halimbawa ito, Duterte ka ba? Duterte tayo pareho. Yun lang tayo. Pero pag meron ako, pero yung grupo kasi namin naniniwala na dapat ganito-ganito.
Hindi ko pinaniniwalaan 'yan, pero dito lang tayo magkakasundo sa Duterte tayo. Meron naman, makakasundo lang natin, hindi sila pro Duterte pero anti-Marcos sila. Masama ba makasama yun, mga yun? Pwede. Pare-pareho kayo, eh. Puwede mo ngang mahatak yun, eh. Kung anti-Marcos ka, bakit hindi mo iboto 'to lahat ng Duterte, yung iba pro Marcos yan. Mahahatak pa natin yun, ganun lang po yun. Si Lenny meron docu-movie sa August 21 papalabas, hindi pa siya nakaka-move on. Mukhang tatakbo uli. Tatakbo nga, mayor. Boss, napanood mo na ba yung statement ni Kiko Pangilinan kung na-extend pa daw ang campaign period sa 30 to 45 days? Malamang tatalunin niya daw si BP Sara. Alam niyo naman, mga pangarap. Kaya nga siya tumatakbo pa rin hanggang ngayon. Feeling nila, baka feeling niya nadaya. Sabi nila nadaya sila, bet tumatakbo pa rin. Inggitero kasi yan si Banat Bay kasi taas ng view. Grabe noon si Miss Butterfly. Maging ano tayo, no? Pwede naman natin silang hindi panoorin kung makabanat bay kayo. Ito na lang pakiusap ko para hindi kayo na sumasama ang loob nyo. Kung makabanat bay kayo, wag nyo nang panoorin si Maharlika at saka yung mga bisdakeros. Di ba? Kasi yun yung kinagagalitan ni Banat Bay. Kung kayo naman bisdakeros at Maharlika, wag nyo naman panoorin si Banat Bay para hindi kayo sumasama ng loob. Kaya sumasama loob nyo. Pinapanood nyo pa rin yung iba eh. Para, di ba? Solid na lang kayo. Tapos lahat kayo, bisdakeros, banateros, maharlikans, manood kayo kay Bado. Kasi wala akong pakialam. Wala akong pakialam dyan sa away. Hindi yung kaya siguro Ma'am Bibian, magba-vlogs pa rin siguro ako ng 73. Ang sinasabi ko, yung ganito pa ba ako kasigla ng pagba-vlogs, yung twice a day pa, malamang pa isa-isa na lang ako. Yeah, kasi may tatakdaan ko yan eh. Pagkadating ko ng mga 60, once a day na lang siguro ako niyan.